Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening, alright kaibigan kung saan ka mang sulok sa mundo kaibigan. I wish you well. Welcome to the Parking University kaibigan. Andito na naman tayo sa Parking University. Magsiwala tayo ng magandang lesson kaibigan. Alright, yung topic natin ngayon kaibigan. Itong sa Think and Grow Rich ni Napoleon Hill kaibigan na Burning Desire. Okay, napakaganda tong story. Meron it's a form of story. Si Napoleon Hill kaibigan ay nag-study ng I think 500 richest man during his time. Okay, so din nag-create siya ng libro, ano yung common denominator itong mga tao na ito. So sabi ni Napoleon Hill kaibigan, itong mayroon daw napaka-tricky itong libro niya. Hindi niya sinabi talaga kung ano yung sikreto nito. So makikita mo na to, pagbasahin mo to, makikita mo to later on. But ito yung isang story kaibigan na sa isang ano doon na itong si Mr. Barn, okay? Si Mr. Barn kaibigan, isa tong tao na mayroon siyang gustong gawin sa buhay niya. Gusto siyang magiging sales partner ni Thomas Edison. So si Thomas Edison kaibigan ay isa tong inventor. So pag i-google natin si Thomas Edison, isa sa pinakamagaling na inventor. Marami tong invention to si Thomas Edison. So Mr. Barn, isa siyang malayo siya sa lugar ni Thomas Edison. So ang concept nito kaibigan is si Mr. Barn wala siyang kapira-pira. Okay? Wala siyang kapira-pira. So andun lang ni Mr. Barn kaibigan is clarity of what he wants. Okay? So alam niya talaga kung ano yung gusto niya. Una, alam niya na makikipag-partner siya ni Thomas Edison. Pangalawa is mayroon siyang burning desire paano to gawin. Okay? So wala siyang hindi niya to obstacle kasi wala siyang pira, wala siyang pamasahe papunta doon ni Thomas Edison. Wala siyang connection. Paano siya makipag-connect ni Thomas Edison kaibigan na wala nga siyang pamasahe. So at saka malayo siya, galing siya sa malayo. So wala siyang connection. So but ito hindi niya to ginawang hindrance kaibigan. Hindi niya to binablock sa isip niya na wala tong chance kasi nga una wala akong pira at saka wala akong connection. So pag normal to na tao kaibigan, most likely yung idea na nakakuha niya kaibigan mamamatay yun. Okay? Kasi nga mayroon ng mga obstacle na wala kang pira, wala kang pamasahe, wala kang connection. Paano ka makipag-work sa isang tao na pinakamagaling na inventor sa buong mundo during the time, si Thomas Edison. Okay? But yung point dun kaibigan is clarity. Mayroon siyang clarity kung ano yung gusto niya kaibigan at saka mayroon siyang burning desire. Pumunta siya sa train kaibigan, pamasahe lang daw yata yung dala or hindi ba siya namasahe, basta yun yung history doon kaibigan. Then sabi niya sa sarili niya na once makausap niya si Thomas Edison, itong magaling na inventor, wala na siyang ibang iniisip na pag hindi siya matanggap, kukuha siya ng ibang trabaho or baka pag hindi siya mabigyan ng offer na maka-work si Thomas Edison, mayroon siyang other option. So wala siyang ginawang second option kaibigan. So yung clarity niya kaibigan, ano yung gustong gawin niya, makipag-partner siya ni Thomas Edison at saka binubuo niya lahat yung bridges kaibigan. Wala na siya, wala daw siyang ibang alam. Pag once makuha ko si Thomas Edison, makausap ko si Thomas Edison, sasabihin ko sa kanya na makipag-work ako sa kanya at saka wala nang backup, wala akong ibang backup, wala akong ibang gawin kundi yun lang talaga, makipag-work. Kasi yun yung burning desire niya kaibigan, na makatrabaho niya yung pinakamagaling na inventor sa buong mundo. Wow! Long the story short kaibigan, napunta si Mr. Barn, nakausap ni Thomas Edison kaibigan, nakita ni Thomas Edison kaibigan na itong tao na to, ibang-iba to sa lahat ng tao na kausap ko. Itong tao na to, grabe to, wala siyang connection, walang pira, pero iba yung nakikita ko sa kanya. Mayroon siyang burning desire na he will do whatever he want para lang makuha yung gusto niya. So yun yung nakita na quality ni Thomas Edison kaibigan. Long the story short kaibigan, kinuha siya ni Thomas Edison kaibigan as a working partner. Okay? So sa hindi pa kinuha doon si Mr. Barn kaibigan, iniisip niya na mayroon siyang inano sa imagination niya kaibigan na kahit hindi pa nangyayari kaibigan, binivisualize niya na nakausap niya si Thomas Edison at binibigyan siya ng offer at saka
nagka-work na sila, nagkatrabaho na sila, wala siyang ibang option na impossible na baka hindi ako operan, hindi ako maano, wala talaga kaibigan. Yun yung nag-all in siya kaibigan, focus ako to, parang kabayo siya kaibigan, ito lang yung gusto ko, kausapin ko si Mr. Henderson, wala siyang ibang option, magsasabi siya na dapat ika-work niya ako. And then kaibigan, nangyari yun. Okay, may kasabihan doon si Napoleon Hill kaibigan na what a mind can conceive, it can achieve. It's a very powerful to kaibigan, kasi most likely daw tayong tao ang mismo yung magba-block sa full potential natin kaibigan, ang mismo na hindi natin makukuha yung gusto natin or yung pinaka-peak natin na potential. Tayo lang din kaibigan, tayo lang din daw. Pag tayo ay like word na impossible, napaka-common to na word sa atin yung impossible, napakaraming impossible, which is it's totoo na may mga bagay na hindi talaga natin magawa, may mga talaga events na hindi natin mapigilan. So it's impossible word is nag-exist yan kaibigan, pero ang problema na overuse daw natin to kaibigan, na parang na hardwired sa brain or subconscious mind natin na anything na mayroon tayong gusto or anything na idea, impossible yan, then mag-stop yung idea na yun, mamatay. Pero yung ginawa ni Mr. Barn kaibigan, hindi niya to ginawang barrier tong impossible kaibigan. Binuo niya lahat ng bridges, and it could be perish or win kaibigan. Yun lang yun sa kanya, perish or win. Okay, so ang lesson na malilern natin dito kaibigan is clarity. Okay, clarity of what we want. Kung may clarity daw tayo kung ano yung gusto natin sa buhay, 9 step ahead tayo kaibigan, 9 step ahead tayo sa 10 step challenge kaibigan, sa karamihan. Okay, why? Because we know what we want. Okay, so majority daw sa mga tao kaibigan na mediocre or average person, if you would ask them, they don't know what they want kaibigan. Ano ba yung gusto mo talaga? Ano talaga yung gusto mo? Yun yung in a 9-step challenge kaibigan, pag alam natin talaga yung gusto natin, may clarity tayo na ito yung gusto ko. Tulad ng example ni Mr. Barnes kaibigan, na yung gusto niya is makatrabaho niya si Thomas Edison. Yun lang. Okay, na-hire siya, nakapagbenta siya ng maraming machines kaibigan, kasi nga yun yung desire niya talaga, yun yung desire niya kaibigan. So clarity. Pangalawa kaibigan, once mayroon tayong clarity daw sa ano yung gusto natin, burning desire. Itong burning desire kaibigan, kasi kung alam natin yung gusto natin at saka mayroon tayong burning desire, we will burn all the bridges behind kaibigan. Wala tayong iba kundi yun talaga yung gusto natin. Mayroon niyang mga failure along the way, but continue pa rin para makuha yung end goal mo kaibigan. Yun yung burning desire. Okay, so it's a good knowledge kaibigan na na-learn natin dito sa Parking University ngayon kaibigan. Hindi natin to natutunan sa school or college kaibigan. Hindi ko to natutunan. What about burning desire? Okay, I memorize a lot of formula kaibigan, solve a lot of mathematical problem during the engineering days. Memory at saka kudigo lahat ng formula, pero hindi natin ito nagamit sa totoong buhay. But mayroon tayong, we keep learning, kasi after school kaibigan, it not ends there kaibigan. There's a lot to learn. Lifelong learning na pwede nating ma-learn kaibigan. Hopefully hindi ko nasayang yung oras mo at may natutunan tayo dito ngayon sa Parking University kaibigan. I wish you well. Close your eyes, open your arms, and not your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. Sa'yo na yan. Boom! Siya kala. Nagkala. Liki!